So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, naalala ko lang bigla, no, na mayroon palang ginawang kabobohan, nakadramahan, itong si Sara Duterte. At ito po, no, kahit sobrang illogical at sobrang katangahan po nito, ay pinaniwalaan po ito ng mga bobong mga DDS. At syempre, no, meron din pagkakataon pala na yung ugali ni Sara na gumawa ng isang drama, 'di ba? Naging biktima din po dito mga ilang beses na nga po itong si House Speaker Martin Romualdez. Bukod nga po dito sa Tambaluslos issue. Actually, yung Tambaluslos issue, bumalik sa kanya 'yan. 'Di ba? Saan ba nagsimula ang Tambaluslos issue? Nung nabuking po ni Martin Romualdez na plano ni Sara Duterte na gawing House Speaker si Gloria. So, ang totoong Tambaluslos pala dito si Sara. Pero it doesn't matter mga kababayan sa content natin ngayon kasi nga po, ang point natin dito, ugali na po talaga ni Sara Duterte ang gumawa po ng istorya. Kahit po napaka-illogical po nito, paniniwalaan pa rin po ito ng mga bobong mga DDS. So parang ito yung mga example, no? And actually, pati si Martin dinamay pa. So ito na balita ito sample lang to, matagal na to 2016, di ba? So, Sara Duterte umaming rape victim pero di daw na-offense sa rape joke ng ama. So, meron po kasing, alam nyo naman, no? Si Digong, ano yan kahit po nabastos po yan, mahal po yan ng mga DDS. Kasi nga po, mga tanga po sila. So, nagkaroon po ng isang joke, itong si Digong, regarding nga po sa isang panggagahasa. So, ngayon, syempre, out of nowhere, itong si Sara, biglang nagdrama na pati daw pala siya, biktima din pala ng panggagahasa. So alam nyo, no, it doesn't make sense mga kababayan kasi una sa lahat, mula nung pinanganak ka, tama ba? Hindi, mula nung bata ka pala, okay. Mula nung bata si Sara Duterte, mayor na po yung tatay. Pumapatay po ng tao. Napaka-illogical, no, na isang anak ng mayor ginahasa nang hindi alam ng tatay. Para lang ipagtanggol yung joke na ginawa ng tatay niya. So actually, meron akong report dito, no? Pakita ko sa inyo. So ito po yun, no? Ano ko na lang, i-cellphone ko na lang kasi baka copyright tayo ng GMA News. Ikos kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang biro tungkol sa rape, umamin ang kanyang anak na si Sara na siya ay isang rape victim. Sa kabila nito, hindi raw siya nasaktan sa pahayag ng ama. O, di ba? Sabi ko sa inyo Kayo ba naniniwala ba kayo dito sa drama ni Sara? Di ba? Aminado si Sara na hindi maganda ang biro ng kaniyang ama. Pero naniniwala siyang marami pa ring magagawa para sa bayan ang nakatatandang Duterte. Tulad nung pangungurakot, pagbenta sa China, di ba? Paglaki ng utang ng Pilipinas, pagpatay ng mga tao, madami nga nagawa si Digong. Tama nga yun. Ito raw ang unang pagkakataon na inihayag niya ang panggagahasa sa kanya noon at hindi raw ito alam ng kaniyang mga magulang. Nauna ng binatikos ng mga kumakandidato sa pagkapangulo. O, di ba? So, at least you get the point, no? So, kayo ba naniniwala ba kayo dito sa drama ni Sara? Napakawalang kwenta mo namang ama na hindi mo alam na ganun na pala nangyari sa anak mo. Tapos mayor ka pa. Alam nyo, no? Kasi alam nyo, no? Yung gusto ni Sara dito, na makuwang narrative na, ay, kawawa naman si Sara. Biktima pala siya. Yun nga lang, hindi po naniwala ang mga tao dyan, pero yung mga DDS po naniwala. At meron pong pagkakataon pa dito na isang beses, no? Na ito, no? Meron ako nakita dito na isa pang video, Ito. Yan na, so ito nga pala, no? Tinawag nga pala ni Duterte na drama queen, si Sara. So, ibig sabihin nun, hindi totoo. So, bago po tayo mag-start, no? Gusto ko lang po i-promote ang ABP, ang Bombero ng Pilipinas, para po sa party list. Kung kayo po ay wala pa po kayong napipili na party list, baka pwede nyo naman pong i-consider po ang ABP. So pag sila po ang nanalo, di ba, magtiwala po kayo sa akin na tayo po ay madaling makalapit po sa kanila sa Kongreso. Pangako ko po yan kasi po ako po nag-promote. So thank you po, no? Back to the topic. Yeah! Yung bulalas ni Sara. So ngayon mga babayan, ito, dahil actually, no, kung kailan tumanda si Sara, saka siya nagkaganito. Ano ba to? Abnormal ba to? Abnormal ba yung babae na yan? Bakit ganyan yan? Kung kailan tumanda, saka nakakaganyan. Tapos ito, especially ito, no?
nabalita ito last month na nambibintang po si Sara na si Martin Romualdez daw po ay gusto po maging vice presidente. That doesn't make sense na naman. Kung ginawa niya po dati ito, na siya daw po ay biktima dati ng pangahalay, kahit napaka-illogical, ngayon ito na naman po yung isang illogical po na sinabi ni Sara. So, ang point ko lang dito, no, nakita niyo yung pattern ni Sara? Gawain po ito ng mga tao meron pong mental health issues. Yung palagi ang gusto, yung attention palagi na sa kanila. Tapos gagawa ng istorya para makakuha ng sympathy. O, meron mental health issues po si Sara. So ito, tinan nyo to itong video po na to, i-play lang natin ng tuloy-tuloy para makuha nyo yung point natin dito. So, wait lang, play natin. Video file. So ito. Circumstances and events happening surrounding the office of the Vice President is a race to the presidential election in 2028. That is what they are trying to do, turn public opinion. That is a common strategy in politics, black propaganda, and everything. So these are all directed to remove me from the race, yes, and then, of course, remove me from office. You know, paano ko nalaman na gusto ni, na plano or gusto ni Martin Romualdez? O, di ba? Binabanggit niya na si Martin Romualdez. Well, ang point natin dito, no, kung meron mang panggigipit na ginawa si Sara Duterte, di ba, ginawa ni Sara yan sa sarili niya. Siya po kasi yung nagnakaw ng pera ng taong bayan. So, bakit mo sisisihin yung ibang tao dyan sa ginawa mong kasalanan? So, katulad na naman po ng sinabi natin, parte na naman po ito ng isang, di ba, isang sinyalis na naman po ito ng isang mental health issues. Di ba? Kasalanan mo, binibintang mo sa iba. Mental health issues po yan kapag pinagsama-sama mo yan. Hindi po umiikot ang mundo sa'yo, Sara. Isko. Oh. Mag-president? Ay, naku. So ngayon, nambibintang dito si Sara na si Martin Romualdez daw po gusto maging presidente. Halaga. Sasabihin ko sa'yo. And this is personal knowledge. O, yun na naman. Kasi narinig Personal knowledge daw. So, yung pang-ag-aasa sa'yo, personal knowledge mo rin yun. Pero hindi totoo. So, alam mo ang point ko dito, mga kababayan, kung tinaya mo nga yung dangal mo na ikaw ay namolestya or nag-ahasa nung bata ka, kung nagawa mo nga yan o, syempre dito, magagawa mo rin dito yan. Kasi mas mild po itong pangbibintang kumpara po doon sa pag-amin na ikaw ay nagawa ng hindi masama nung bata ka, na hindi totoo naman pala. Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan, yung babuhin niya yung sarili niya sa buong mundo na pag-amin na hindi naman pala totoo. Nagawa niya, ito pa kaya? Na nambibintang na personal knowledge siya raw po na alam na si Martin Romualdez to po ay tatakbo bilang presidente. Tanga ka ba? Ilang beses mo na ginawa yan Tanga ka talaga Oh. So, continue pa natin. Konti na lang to. ko talaga. I was there. So, kaya alam ko sa simula pa lang, nung narinig ko yun, okay. Ang hindi ko lang in-expect, yung gagamitin mo yung buong gobyerno para sirain yung isang... Hindi, yan ang sinasabi ko sa inyo COA na mismo may sabi. COA na po ang nag-flag kay Sara na meron po talaga siyang anomalya sa DepEd tsaka sa Office of the Vice President. Kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Yan ang... So nambibintang na. Hindi, ito pang napaka-illogical, no? Para sa akin, kung ako kay Martin Romualdez, di ba? Kung papapiliin ako, vice presidente o Speaker of the House, so Speaker of the House na lang ako. At least marami akong trabaho. Makakapaggawa ko ng magandang ng magandang gawain sa bayan kumpara pa sa vice presidente na spare tire ka lang. Bobo talaga to si Sara, no? Napaka-bobo talaga dito Mas makapangyarihan po. Technically, apparently. Di ba? Mas mataas na posisyon talaga yung vice presidente. Pero kung parami ng trabaho, mas marami pong trabaho yung House Speaker.
tingnan niyo, 'di ba si Sara nga nag-isa. Na-filean nga ng impeachment si Sara dahil sa House Speaker, dahil po sa House of Representative. Oh. So ngayon, ang hindi ko lang talaga makuha no kung bakit galit na galit itong si Sara kay Martin Romualdez na nambibintang po siya na wala naman pala siyang ebidensya. Ang tanong dito no, actually no si Martin no, si Martin Romualdez, ang pagkakaalam ko, wala naman siyang planong tumakbong presidente. Kaya po siya na dyan sa House kasi nga po para lang po protektahan si PBBM at syempre gumawa po ng magandang bagay hindi para sa may hirap no hindi para si Willie Rebilla gumawa po ng magandang bagay po sa buong Pilipinas. For example, ito may papakita ko sa inyo. Ako napaka-interesting po talaga na may share to sa inyo eh. So kahapon pala ito no. Electrification project to energize over 13K Iloilo household. So actually kasi mga kababayan, no, meron pa rin po kasing mga lugar sa Iloilo, ito pala yun, sorry. Meron pa rin, kasi taga Iloilo po ako eh, meron pa rin pong lugar sa Iloilo na hindi pa rin po naabot ng kuryente, especially po sa isla. Lalo-lalo na po dyan sa Carles. So ngayon, syempre, ang ginawa po no, sa pamamagitan nga po ng BLEEP, yung ni-revise po na batas po ni Martin Romualdez. So nagkaroon po ngayon ng submarine, what you call this, ng submarine line para po magkaroon po ng kuryente dyan po sa mga lugar na walang kuryente sa Iloilo. Ito ba nagawa ba ito ng mga Duterte ng panahon nila, especially nung si Cusi, si Alfredo Cusi yung yung sa DOE, sa Department of Energy. At hindi rin po nila ma-revise po yung batas po na yan kasi nga po, papalit-palit sila ng House Speaker. At least si Martin Romualdez, since before, siya yung House Speaker, nakapag-focus po ito ng continuity dun po sa mga proyekto. So ito basahin natin to para makuha nyo yung point natin. So sabi dito, no, over 13,000 household in 9 villages in municipality of Carles, Iloilo, stand to benefit from government-funded. Government-funded, So sino ng pondo? Gobyerno. Saan galing ang pondo? Sa National Treasury through GIA. Sino gumawa ng GIA? Martin Romualdez at yung mga congressman. Di ba? Benefit from government-funded 338 million. At 388 million pala, no? Electrification project which broke ground in Barangay San Fernando, Sicogon Island on Friday. Yung Sicogon Island, mga kababayan, hanggang ngayon, solar panel pa rin po ginagamit nila dyan. Kanya-kanya po silang gawa ng kuryente dyan, di ba? The project will start in Barangay Dakulan, Estancia, Barangay Manlot, Carles, while a cable connection of 2,400 meters. So, 2 kilometro pala. Di ba? So at least we get the point, no? So, ito nga po ay galing po sa, di ba? This is funded under Barangay Line Enhancement Program, BLEEP, of the National Electrification Administration, NEA, implemented by ELECO 3. Ito ba Sara Duterte, no? Ginamit mo pa si Martin Romualdez para dyan sa drama-drama mo na ito matagal na pong problema sa Iloilo kung taga saan nga po ako na since before no wala pa silang kuryente. Ngayon po makakaroon na po sila ng kuryente dyan po sa Sicogon Island because of BLEEP na ginawa nga po na amyendahan, 'di ba, sa pamumuno nga po ni Martin Romualdez sa Kongreso. At funded po ito ng gobyerno. Na ito po ay hindi po nagawa po noong panahon ni Digong. So actually, no, medyo nakakainis lang po talaga no, sa dami po ng drama ni Sara Duterte mula po nung siya po daw po ay nagawan ng panggagahasa nung siya ay bata pa. 'Di ba? Na porket siya daw po ay ginigipit kahit na may kasalanan siya naman pala. Tapos binibinta kay Martin Romualdez yung mga consequences ng mga ginawa niya. In the first place, si Martin Romualdez po talaga gumagawa ng paraan para po maayos po yung Pilipinas as a House Speaker. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, no, kung tatakbo ba siyang presidente, medyo malayo pa yan. Respeto na lang po natin yung presidente ngayon, si PBBM. Kaya nga ako, no, dapat talaga ma-disqualify dito si Sara. Napakadelikado po talaga na magkaroon po tayo ng isang presidente na sinto-sinto. Nakatulad na po ni Sara Duterte. Di ba? So kayo po mga streetwise, no, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa drama po na ginawa po ni Sara Duterte na siya daw po ay biktima ng, di ba?
So, nasa file comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre po, ano po masabi nyo nga po dito, sa pagsolusyon po sa matagal na rin pong problema sa Iloilo po regarding po sa kuryente. Okay? So yun, sa file comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe, kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.